So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan. So pag-usapan natin ngayon is spiritual and random topics in life. So ngayon is May 15, 2024, Wednesday. Okay. So payday ngayon. So ngayon, sweldohan na. Quincenas at 30. Dito sa Mindanao buwan-buwan pero dito 15 at 30, may 6, may 21. So ngayon is ang topic natin na tungkol about sa part 8, part 9 to part 10, spiritual and random topics in life. So may mga details natin. So coin collection din tayo dito. Yan, 5 piso. So nagko-collect din ako 17, 10 pisong 2020 at yung 20 rare to, itong 2019. Yan, piso, 17, 16. Kasi yung sa YouTube yung 2005 ano kasi 1.5, sa Shopee, Lazada 1.5 ang benta, 1 piso. Ito ngayon nakita ako ng 2016 na 10. Ang pinakamahal talaga sa YouTube is 2007 at saka 2009. Yan, mga ganito na by metal. Yan, bibilhin ng 4 o 5, basta mahal na. So pagdating ng panahon, ito 2016, 17, nagko-collect din ako, coin collection. 17 na piso, 5 piso, 20 at saka 10. Yan, 2021 yun ang hinintay natin. So 100 lang naman to sa Lazada. So coin collection din tayo. Kasi sayang din dati bato lang ang focus ko What if yung 2007 pala sa 2009, kung nag-collect lang ako noon, kahit sa plastic lang. Pero depende kasi yun lang din na patante talaga ngayon is start collection. So sa atin din in-invest ko rin yung FDE na spirulina. Kaya na siya Chinese na sulat pero yan, FDE siya So 2,000 tablets siya. Mga 400 yata to, 500. Meron din tayong ganito. Yan, pang umaga at saka pang gabi. Yan, AM, PM, Monday to Tuesday. So tatlong spirulina na capsule sa isang inuman. So isang araw 6 na kapsula, supposed to be 8. So ginawa ko lang siyang 3x3 para dito, para abot ng isang taon. So mayroon tayong mga 25 milligrams, so 750 milligrams, 25 grams ang isang tableta, so 750 milligrams yan. So 75 grams, so 750 milligrams. So okay na yun sa isang taon na to. So naka-budget din tayo, hallelujah. 2,000 capsule, 25 milligrams, 2,000. Yun lang din na. So talaga busy talaga ang gagawin sa buhay, ma-TESDA ba, mabuhay, pero yung kasi yung major talaga ngayon sa buhay talaga is yung school, yung background yan, hindi pa namin naayos. Yung ano lang namin is ang pinaka-importante talaga sa tao is school at saka work. So parang paghahanda din yan, siyempre ano na lang gagawin sa tao, basta hindi lang masama at illegal. Yan lang din, bato din ang sinesure ko dati, dami skill, libro. So instead wala naman mag-iibig sa akin noon. Kung meron ngayon at skip na yun lang din na sasabi ko talaga talagang plano mag-usapan talaga natin is yung about sa direction sa life. Siguro from noon alam ko na yung history mo noon, ngayon is ano ka talagang gagawin ngayon. Pwede natin ma-predict yung future natin based sa ginagawa natin ngayon. So siyempre una is kalusugan, check talaga. Hindi porket na busy ka sa school, busy ka sa work ay pabayaan mo na yung kalusugan mo. Siyempre anong ways na malagaan yung katawan natin. Kasi maraming hindi disiplinado, alak, sigarilyo, binibisyo nila din mga alak, saka shabu, mga droga.
Siguro kahit yung prescription drugs, nagdodroga ka lang kung may sakit ka. Siyempre, pag illegal na nga siya masamang drugs na nga siya So hindi na ako magte-take ng illegal drugs kasi tao lang may sakit ang magte-take ng drugs. Kung wala kang sakit, hindi mo kailangan yun, di ba? Kahit prescription drugs nga abusuhin mo yun, nakakamatay nga Ano ba, simple logic ba? Di ba? Yun lang din na kailangan na resita. Di ba? Bakit ako maniniwala dun? Ang mahal-mahal. Masama ang mga elements din. Paloko tayo nun. Hindi. Wala talaga ako dun. So, syempre, pumangit lang. Hindi naman sa pumangit. Hindi tayo masyadong gwapo. Kasi, kulang tayo sa vitamins. Marami tayo nag-adjust sa trials at difficulty sa buhay. Syempre, kung may pera lang tayo, pupogi naman tayo. Pero, hindi naman talaga ganun. Pero ang buhay dito nito babasihan din sa itsura, sa mindset talaga yan. Kasi sabihin natin maganda ka ngayon, gwapo ka ngayon, kung mabisyo ka, di mali-mali ang mga kinakain mo, hindi ka mahilig sa prutas gulay, di mag-exercise, di nilagaan yung katawan, magkakape, kahit 3 in 1 guys, 3 in 1 na kape, or kahit black coffee na natural, pag araw-arawin mo yan, masisira yung buto mo or maging osteoporosis, lalambot. Sabi ng kuya ko, nag-aral sa medical, nag-review, kahit ang sabi ng medical ng doktor, pag araw-araw ka nagkakape na 3 in 1 or black coffee, lalambot ang buto mo. Pag tanda mo mga 40, 50, pag masubra na, yun ang diretso babali ang buto. Siyempre maipit ang ugat, maraming namatay dyan. Yun lang din, nalalambot yung buto. So sa akin, yung investment ko is spirulina para lalakas yung immunity. So siyempre yan lang talaga ng alagaan. Siyempre pagbi-business at pag-iipon, yan ang mga challenge space ngayon. So habang naghihintay ng sa Pamilya sa Life, is nagbibili na ako ng libro. Hindi pa ako nag-asawa pamilya. Nag-ready na ako paano maganda lang bata, paano kausapin, mga disciplinary books, paano way actual, makikinig sa YouTube, paano yung mga teacher style. Hindi talaga madali ang may bata. Talaga, OJT lang tayo di ba? Si school lang tayo, excuse me, mutat tayo. Nang pupunta lang, lang tayo sa lang tayo sa simbahan yung mga bata doon, daming makukulit na bata, akala ko ganun kabait. Hirap talaga. Oo, sakit sa ulo talaga. Yun talaga na paano mo may explain, paano mo may paliwanag. Siyempre wala pa yung bata, naghahanda ka na. Kung magplano ka na magjowa-jowa doon, magpamilya, pupunta na magpamilya yan, pero una siguro doon na may ipon ka at negosyo, maghanda ka at may pagkakitaan. Oo, at magkaunawa, magkaintindi. O hindi puro kilig-kilig lang, kailangan din kumain ng tiyan, magbayad ng upa. Yan ang mga dapat kailangan i-ready, di ba? Mga forex, basta kahit ano na pagkakitaan, basta hindi lang illegal. O umiwas sa mga droga, sa alak, sigarilyo, or basta ganun, iwasan lang. Yun. Okay lang ba sa may ibag, importante lang ako nagbantay din ako ng mga bata noon, pamangkin ko 2. Mahirap din. Hindi din madali yung mga pagbantay ng bata kahit di ko nga anak yun. Practice pa lang ng bata, ako nagbantay na ako ng bata, 9 years old. Di din talaga madali. Oo, 9 minutes na nagtikit. Kita ko naman yung oras dyan sa screen, nagre-recording tayo front camera. Yun lang din, hindi talaga madali. Yun, direction mo sa buhay mo, siyempre 5-6 elementary, sipin mo 9-10 teenager. Siyempre ngayon ang mga bata advanced na, high-tech sa cellphone pero about sa Bible, wala masyadong alam ang mga bata dyan, or lesson sa buhay, wala, bihira lang. So ngayon ang mga bata school na, di ba? Parang mandatory talaga mag-school kasi may problema sa magulang pag hindi niya pinag-aralan yung anak niya, pinagpaaral niya sa school. Kailangan talagang ipunta yan sa school kasi may nagmumonitor talaga sa bawat yung yung census. Meron talaga nagsi-check ng mga kada bahay, kada tindahan. Yun na
Chine-check kaya kada barangay or kada lugar kung saan ka nagtitira, na nagmo-monitor dyan, mga barangay, mga konsihal, kaunsidor, mga official talaga sa gobyerno, meron talaga nagche-check talaga. Totoo po yun. Yun lang din na lista kung ilan ba kayo dyan, anong pangalan nyo, apelido, anong status nyo. Yun lang din na hindi naman nakakahiya single ka. Tante single ka na malinis tayo. Yan. Ipaglalaban lang natin yung pinaglalaban ko lang yung kabutihan. Bakit ganito lang sitwasyon ko? Kasi pag pera-pera lang hinahabol mo, makasalanan ka talaga. Magkasala ka talaga kung pera na, paalipin ka na lang sa pera. Hindi mo, kung gagawin mo talaga ang tama, hindi ka talaga yayaman. Wala naman akong ibang ways or choice. So sa lottery lang tayo. Hindi naman tayo illegal. Hindi naman tayo pupunta sa casino. Kung marunong tayo mag-adjust, mag-manage din sa financial. So ang business talaga at earning, yung ate ko naglalakad-lakad din, nagbenta ng tuyo. Hindi din madali. Hindi lahat ng kikilala mo, classmate mo, maging totoo din. Yun din na mahirap din maging Shopee, Lazada, nagbebenta ka. Then ikaw pang nade-deliver. Then yung pinuntahan mo, hindi din ganun kadali. Yun lang din na pag may pera ka, kahit maliit lang yan, hindi naman kailangan sa malaki ang pera. Sa dahan mo, pinapractice mo yan, diba? Kinis ang mukha ko, no? Kamay ko sa mukha ko, no? Ganito kakinis yung mukha ko dati. Ano talaga, ito na yung mukha ko. May story to eh. Yung hormonal imbalance. So, siyempre, wala tayo. Binubutas ko kasi yung mga puti. Yung puti na, yung parang nana. Huwag mo talagang pipisain yun. Kasi bubutas talaga mukha mo. Lalo na, ilalagyan ko ng Cetaphil. Yan. Pag maligo, may lotion yan. Para hindi mag-dry skin. Yun na nilalagay ko yun. Pero hindi naman yung ganun. Yun lang din. Kung may pera ka rin, kailangan talaga marunong ka mag-budget. Financial budgeting, financial management. Kung wala ding pera, kailangan din mag-ipon pang negosyo or pang business. Yung lottery pang sideline lang yan. Para isip ko, pero magsisipag ka rin. Yan lang din, marami kang magagawa. Dapat wag mo na unahin yung pag-asawa at magjojowa agad. Unahin mo muna, single ka. Habang single ka, wala mo munang nahanap ang the right one para sa'yo. Maghanda ka na ng negosyo or pera mo, kung ano ang pagkakitaan mo, baka vulcanizing, baka pagtatahi, di ba, pagbebenta ng sabon, kahit anong business. Kung hindi man makagraduate, kung makagraduate man lang, ipon-ipon pang negosyo din na sideline. Hindi pwede aasa ka lang ng isang trabaho ngayon. Kasi yung trabaho mo, tama lang yan, pagbayad sa tubig, kuryente at pagkain at upa. Reminders, ang trabaho mo, tama lang dyan sa mga bayarin sa needs mo. Siyempre kailangan mo kumita na extra, malulungkot ka rin, kailangan mong maglakad-lakad. Kahit nagala-gala ako, nagbabudget din ako. So, siyempre ngayong December, magpaplano din ako December, magbibisita din. Yung last 2023, hindi ako kasi deficit ako talaga sa pera. Siguro ngayong promise ko 2024, mag-iipon ako para dyan. Makabisita din sa ibang mga brethren. Pang simbahan, kada December talaga. Meron silang anniversary doon, pupuntahan ko sa susunod. Okay, yun lang din na paghandaan ko talaga. Yung nakaraan hindi ko kasi na-expect. Talagang short din ako sa pera kasi yung December, yung last year, October, na-operahan talaga ako sa paa dito, sa Ingron. So, yung December, wala talaga akong pera nun. Wala talaga ako, deficit dun. Nagbili ako ng mga bato, yun lang din na wala ako nun. Pero siguro ngayon, okay na ako ngayon. Maghanda ako para dyan. Yun lang din ang direction sa buhay talaga. Kailangan talagang magplano ka na, diba? Wag sampo sa mga single dyan, sa mga broken hearted, o umaasa sa pag-ibig. Habang kayo single pa, o walang nagpipick muna sa inyo, piliin nyo siguradong tamang tao, tama din kayo, at nagkakasundo kayo. Okay, bisihin mo paano ka kikita ng pera. Hindi mo bisihin paano humanap ng jowa, paano kikita at makasurvive. Okay, habang ka naghihintay, magre-ready ka paano kumita ng pera. Yun ang struggle sa mga couples ngayon. Kahit may kita sila, may pera,
kung meron ka namang asawa at jowa ngayon, yung kita mo tama-tama lang talaga. Double sipag ka na times to 5 to 10 times sipag na. Dating yung single ka pa, dalaga ka pa, binata ka pa, cellphone ka lang. Ngayon, gumising ka na ng maaga. Magbenta ka na dun sa mga friends mo, mga relatives mo. Or maaga ka na gumising, 'di ba? Kahit nagwo-work ka na, busy ka na talaga. So habang single ka pa, pagkitaan mo na may ipon kang pera at busy ka rin mag-aaral, paano piliin ang tamang lalaki babae? Wag basta lalaki lang, basta babae lang, hindi. Dapat busy ka na, bisihin mo yung i-enjoy mo na paano humanap ng pera. Yun ang struggle talaga sa karamihan ngayon sa kapamilya. Kung may pera ka, wag basta-basta igasto mo kahit anong bagay. Yung ginasto ko ngayon, pang-immune to, kasi kung magkasakit ako, magkaubo-ubo, di wala lang din, di ba? Hindi ko nahihintayin na kung magagasto ako na meaningful talaga at useful. Okay, hindi yung para kung maglalaro ako ng yung Thumbs World, yung mga token, yung 300, ayun, hayang lang ako. Kung bibili ko ng ganun, mayroon ako makikitang materialis talaga. Saraka iipon natin. Yun lang din na, di mo masasabi, baka magira to next year, or next 2 years, or next 3 years. Hindi natin masasabi kung ano pwede mangyayari. Kaya mo ba ang walang tubig, ang init, walang pagkain, di ba? Ang puyat, pagod, ang takot, ang trauma at stress sa gira, di ba? Di natin masasabi. Kasi dito sa Pilipinas, pinaalis na yung Chinese Embassy. So, siyempre, parang simula na to sa conflict eh. Siyempre, ang gera, nagsimula muna sa kunting away yan. Hindi nagkakasundo. Yun lang din na, iwan ko lang bakit to ginawa sa Chinese. Di ba sila matakot sa mundo? China versus the world. Nakakatakot yun. Japan nga eh, yung World War II, natakot nga sila eh. Di ba sila na-lesson nun? Yun lang din na siguro akala nilang sisikat sila, ganun ang ginagawa nila, lalo pang mag-wars, wala na magtitiwala sa kanila. Siguro parang ano lang eh, parang nabigyan lang ng kunting saya, pera, parang nag-proud na, ganun, wala sa lugar na hindi na sa kanila. Yung talaga, always stay respect, always stay the Bible, di mo dadaan sa mga arugante. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po. So, patuloy sa next part po.